Tanong, gusto mo bang magbagong buhay? Gusto mo ba maabot yung mga matataas mong pangarap? Kaya lang, discourage ka ngayon kasi ang laki-laking proyekto, baguhin ang buhay. Iabot yung mataas na pangarap. Naku, ngayon pa man, hindi ka pa nagsisimula, gusto mo nang mag-give up. Kung yan ang posisyon mo, kapatid, makinig ka ha. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto ng mga champions. Ano yun? Meron silang strategy. Ito yung strategy na napakasimple. Pumili ka ng isang maliit na bagay na pwede mong gawin ngayon. Ngayon mismo. Pag ginawa mo yon, makikita mo, susunod yung isa pang maliit na bagay. Susunod pa isang maliit na bagay. May ikwento ko sa inyo. You will be so super inspired. Makinig ka. Isang araw, merong isang mahirap na tao. Nakatira siya sa isang maduming bahay. Sa sobrang dumi, walang gustong bumisita sa kanya. May kalat sa sahig, no? May cobweb sa dingding. Ay nako, sobrang alikabok. Hahatching at hahatching ka. Tapos ang sama ng amoy. Walang gustong bumisita sa kanya. Itong mahirap na tao, so, itong lalaking to, nasa kalye siya, tapos depressed, sinabi niya, mahirap na lang ako habang buhay. May dumadaan na matalinong tao, no? Wise man. Tapos nakita sa kanya, naawa sa kanya. Tapos sinabi niya sa taong yun, may ibibigay ako sa'yo. May dala-dala yung taong yun. Sinabi ng mahirap na tao, sinabi niya, ano yun? May ibibigay ako sa'yo na magbabago ng buhay mo. Nagulat yung lalaki. Sabi, ano yun? Ito, binigyan niya isang flower vase. No? Oo, ngayon sa Ingles, ang tawag ngayon, vase. Hindi ko lang bakit nagbago. Pero namalita ko, vase lang yun eh. So, gamitin na lang natin yun. Yung vase, sabi niya, binigay sa kanya. So, ang ganda! Tapos sinabi ng mahirap na tao, bebenta ko to. Sa loob-loob lang niya para makainom. Tagal na akong di nakakainom kasi wala laging pera. You know? So, yan. So, nagpasalamat siya. Tapos, habang naglalakad siya sa pauwi, sinabi niya, pero ang ganda eh. So, merong bulong sa puso niya na huwag mo ibenta. Lagay mo naman sa bahay mo para gumanda naman. May maski isang bagay pwede gumanda doon. So, sinabi niya, sige. So, yun, pinatong niya sa table. No? Parang ang ganda-ganda ng vase, parang may kulang. Siyempre, bulaklak, di ba? Flower vase ka ang tawag eh. So, takbo siya sa labas. Hanap siya doon sa may mga lote naman doon sa paligid na walang laman, no? Hanap siya. May nakita siya mga dilaw na bulaklak, no? Kinuha niya yun, ligay niya sa vase. Abay, maganda. Kaya lang, hindi bagay sa maduming table. Lininis niya yung table. Pagkatapos nun, hindi. Tingnan mo yung mga dingding, may mga cobweb. Tinanggal niya yung mga cobweb. Tapos linampaso niya yung sahig. Gumanda na yung mga bintana. Ang dumi-dumi, tinanggal niya yung dumi. Uy, yung liwanag ng araw pumasok for the first time. Ang ganda-ganda. Maski mahirap yung bahay, naging malinis. Lininis na yung loob. Lininis rin niya yung labas ng bahay niya. Yung mga kapitbahay niya, nag-usyoso. Uy, ano nangyayari? Parang naglilinis ka yata. Tapos sumilip sa bintana. Gumanda. Malinis. Nagkaroon na siya ng mga bisita, mga kapitbahay, kwentuhan na. Alam mo, yung mahirap na tao, ngumingiti na. Nagkakaroon na ng galak sa puso niya. Ito nangyari, yung isang kapitbahay niya, syempre bumibisi-bisita na, nakilala na siya. Sinabi ng kapitbahay, alam mo, meron akong bukid, ang dami kong inani, daming gulay, gusto mo magbenta? Meron akong kariton eh. Itulak mo, ibenta mo, magpatong ka na lang ng gusto mo, no? Tapos magbenta ka ng gulay. Kung maski saan. Sinabi ng lalaki, game! Alam mo, pagkatapos ng ilang buwan, pagkatapos ng isang taon, 2 taon, hindi na mahirap yung mama. Hindi na. May pera na siya. Alam mo, kapatid, saan nag-umpisa yun? Sa isang maliit na bagay.
yung flower vase. Ganun kasimple. Alam mo yung kwento na to, gustong gusto ko. Kasi ganun na ganun. Meron akong tanong sa'yo. Kapatid, kaibigan, ano yung isang bagay na pwede mong gawin ngayon para magsimula yung pagbabago ng buhay mo? Para maabot mo yung pangarap. Ang layo, alam ko yun. Malayo yung pangarap. Pero hakbang lang yun eh. Anong maliit na hakbang na pwede mo gawin ngayon? Tapos isusunod mo bukas at kinabukasan. Sa Mark chapter 2, sinabi ni Jesus, pag maglalagay ka daw ng bagong alak, no, wag sa lumang wineskin. Kasi nung panahon na yun, linalagay hindi sa bote, sa wineskin, yung wine. Alam niyo, sinabi ni Jesus, kailangan bago rin yung wineskin. No? Pag may bagong wine ka, kailangan bago yung wineskin. Pag may bagong gagawin ka sa buhay mo, no, babagayan mo sa ibang bagay hanggat buong buhay mo magbabago. Si Jesus po ang bagong wine. And I want to pray for you right now. This moment, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord Jesus, pakibless mo yung lahat ng kaibigan ko nagdadasal ngayon na gustong magbagong buhay at gusto abutin yung mga pangarap nila. Turuan mo sila, Lord, sa isang maliit na bagay na pwede nilang gawin sa araw na ito. Inspire mo sila, Lord. Bless mo sila, Lord. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Salamat sa pagpakinig. I-share mo tong video na to sa lahat ng nangangailangan ng mensahe na to. Ako'y nagpapasalamat sa mga full-tank supporters na sumusuporta sa mission. Kung hindi pa kayo supporter, click lang yung button na nakalagay support now sa Facebook. Salamat sa mga nagpapadala ng stars. God bless you. I will see you tomorrow.